Okay, so ito nga pala yung sabi kong isi-send ko sa inyong recording about sa system, strengthening the system. So meron tong dalawang part. So ito muna yung first part, tapos next meeting or next week na yung second part. Okay, ang pag-aaralan natin dito is strengthening the system, non-persistent and persistent system, virtualization and snapshots, revert and rollback, virtual machines and automations, live boot media, redundancy, storage redundancy, RAID levels, load balancing, clustering, and virtualization services. Okay, so nakakainis dahil nagre-record ako, nakamute pala ako, nakakalahati na ako So, medyo ulitin ko to. Okay. So, first is strengthening the system. Paano ba natin malalaman kung secured ba yung system natin? Dapat daw stable, secure, and reliable para siya matawag na ang tawag dito strong system. Okay, gamit daw tayo dyan ng mga firewalls, removing default passwords, enabling system monitoring. So, yan. First, ano daw ba yung resilient system? Pag sinabi natin resilient system, a system that can recover quickly from attacks, minimizes damage, restores normal operations fast. So kung mapapansin nyo, yung resilient system is hindi naman niya ina-avoid yung attack. Ang ginagawa niya is nagre-recover ka quickly, binabawasan mo yung possible maging damage, tapos nire-restore mo agad yung operation mo ng mas mabilis. Halimbawa, inatake ka ngayon, mamaya lang is kaya mo na ulit mag-operate. So, ayun tinatawag na resilient system. So, hindi daw yun ibig sabihin na cannot be attacked kasi minsan, marami naman talagang ways ng attackers. It means you can recover easily and yung damage ay hindi masyadong malaki. So, sabi ko nga kanina, meron tayong persistent and non-persistent system. So, si persistent, ang ginagawa niya, save all changes permanently. Pag may ginawa ka dito, masasave yon permanently. Keep installed apps, users, and configurations. Pag na-atake ka, yung malware, masisave din kasi nga permanently. So, pag inatake ka, malware stairs, files may be deleted. So, pagka may dinilit ka, deleted yon permanently din. So, system may need to reinstall kasi nga, nasi-save yung mga flaws, yung mga mali mong ginawa permanently. So, risk nito is damage remain until it is fixed manually. So, bakit importante ang backup? Kasi nga, using a persistent system, yung hard drive mo is pwedeng mabura. Yung mga files mo pwedeng makorrupt ng permanently. System mo pwede mag-crash, wala na yung mga ginagawa mo or mga ginawa mo. Pag gumagamit ka ng persistent system, regular backups is reducing the damage. Kasi, halimbawa, everyday ka nag-ano. So, yung mga ginawa mo kahapon, mga last time, so secured na yon. Hindi katulad pag di ka nag-backup, tas na-attack ka ngayon, yung mga ginawa mo kahapon, so kasama yon sa ma-atake. So, dapat meron ka regular backup. Ano naman si persistent system? So, si persistent system does not permanently save changes. So, hindi siya daw nagsisave ng changes permanently. Can return to a clean state. So, kung ano lang yung gusto mong isave, yun lang yung excuse me. Masisave. Halimbawa, etong system na ginagamit ko ngayon is okay. May gusto kong itry na system bukas or mga software bukas. Hindi ko alam kung secure siya o hindi. So, si persistent system, pwede mo daw bumalik sa clean state or yung ginagamit ko ngayon na maayos na system is babalikan ko. Halimbawa bukas nasira yung system ko or dahil nag-crash, ganon, balik ako ngayon sa clean state ko. So, just restore or reboot. Mas madali daw is recovery nito tsaka yung response is mas mabilis. Tatlong methods ng persistent system. So, virtualization or snapshots, revert or rollback, tapos live boot media. So, ano ba itong mga to? First is yung virtualization services. Ano ba yung virtualization? So, may mga tinatawag tayong virtual, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya physical. So, nakikita lang natin siya on screen. Tama? Kaya siya tinawag na virtualization kasi it allows you to create virtual sessions of computers, servers, storage, or network using software.
So, sa computer lang din natin or sa mga applications natin gagamitin yung mga dapat ginagawa natin physically. Halimbawa, gusto natin ng computer. Gusto natin ng para may itetest tayo ng computer na kailangan is yung Linux yung operating system, naka-Windows tayo. Pwede tayo mag-create ng virtual machine, gagawa ka ng virtual na computer sa loob ng computer mo na meron siyang Linux system. Parang ganun lang mga gamitin yung virtual machine. So, halimbawa may mga gusto kong itry, dun mo itatry sa virtual machine. Huwag mong gagawin sa physical hardware mo. So, ayun yung tinatawag na virtualization. So, example natin dito is server virtualization. A company uses VMware. Okay, virtual machine yan. SXI or Microsoft Hyper-V to run multiple virtual servers on one physical server. So, yan o. One physical server, multiple virtual servers. Okay, so, parang yung computer, pwede siya magkaroon ng virtual computer. So, ganun. Okay, virtualization or snapshots. Yung snapshots is like a save point. Okay, pag sinabi natin save point, yung pwede mong balikan on virtual machine. It records VM current state, tapos yung mga ginagawa mo noon. So, halimbawa nga, may gusto kong gawin now is okay yung system mo sa virtual machine. May gusto kang mga software na ilagay doon, mga configurations na baguhin, may mga gusto kang gawin na hindi mo sure. So, once na ma-corrupt yung nangyayari sa virtual machine mo, pwede mo gamitin si snapshots or parang yung save point. Di ba pag naglalaro kayo, may mga checkpoints na tinatawag. Yung halimbawa is, nalaglag ka sa tulay, naglalaro ka, bababalik ka sa before ng tulay. Mga ganun lang. Halimbawa, may kakalabanin kang boss, nag-checkpoint ka muna dito, nilabanan mo yung boss, natalo ka, pag namatay ka, pag nabuhay ka, dito ka ulit sa checkpoint mo. So, yung snapshot is like that. No? Mayroon ka save point na parang safe yung ginagawa mo dati. Tapos, pag gumawa ka ng mga risky, tapos nagkamali ka, pwede mong ibalik sa save point mo. Okay? Next. Revert or rollback. Yung snapshot is pang virtual, no? Etong revert or rollback, so pwede rin naman to doon. Pero ang pinagkaiba niya kasi etong snapshot is parang save point siya, di ba? Anytime pwede ka bumalik sa kung gusto mo. Ang revert is or rollback is parang returning to a earlier working condition. So parang same lang naman siya pero ito is parang undo. So ayan it used to undo mistakes, failed updates or harmful changes to the system. So ito parang undo lang to. Pagka may nagawa ka, balik ka sa dating ginagawa mo. So, ganun lang naman to. Use of revert rollback. So, fix system errors, undo unwanted changes, recover from failed updates or installation, protect against malware or hacking, save time and effort. So, yan, madali lang naman intindihin yan. Kaya-kaya nyo na yan. Okay. Disadvantages daw nito, may lose recent changes dahil yung ginagawa mo, babalik ka sa dati. Dahil nga inando mo, mawawala yon. Not a permanent fix, takes time and resources. Depends on backup. Syempre, kung ano yung mga gusto mong i-backup, yun yung ilalagay mo. Kaya nakadepende ka sa backup. Can cause confusion dahil nakakalito yung mga ginagawa mo, tas mawawala, mga ganun. So, wait lang. Inom lang tubig. Okay. Next. Okay, ito na yung mga virtual machine. So, nasabi ko naman na ito kanina, napaliwanag ko. A virtual machine is a virtual representation or emulation of physical computer that uses software instead of hardware. So, imbis na sa gagawa ka ng panibagong hardware, gagamit ka na lang ng virtual machine na software. Okay? Ayan, you can run Linux inside a Windows computer using VirtualBox or VMware or mga virtual machine software yan. So, benefits nito, cost savings. So, halimbawa nga, yung meron kang Windows, meron kang Linux, gusto mong may try ka lang sa Linux, pwede ka na lang hindi na mag-create or mag-build ng computer for Linux. Mag-install ka na lang ng software, VM, sa loob ng Windows mo. Agility and speed, reduce downtime, scalability, and security.
use cases, learning, and experimentation, okay, software testing, server hosting, legacy support, and then disposability. Okay, so may tinatawag din tayong VMs or virtual machines automation. So ito lang naman is yung parang mga maggagawa ka ng script para gawin niya automatically yung mga paulit-ulit na task. Okay? So halimbawa, paulit-ulit mong ginagawa yung certain task, ang gagawin mo, i-automate mo na lang yon or i-automatic mo. Halimbawa, parang sa ano lang, saan ba? Parang sa kaya tayo mayroong traffic lights, 'di ba? Dahil paulit-ulit lang naman na pinapago yung pagantong way, tapos pahintuin, papago yung kabilang way, papahintuin. So dahil 'yon, dahil manually dati ginagawa ng mga traffic enforcers 'yon, so gumawa tayo ng automation about doon. So yun na nga yung traffic lights. So yun lang din naman yung gagawin natin dito sa VM automation. So yung mga paulit-ulit mong gagawin sa virtual machine mo, pwede kang gumawa ng script. So para hindi mo na siya paulit-ulit gawin. So ayun lang naman. So parang looping lang siya kung sa programming, di ba? Next. Why automate visualization? Automates repetitive tasks. Kaya nga, reducing the time of human error. Consistency informs uniform configuration. Syempre, isang beses mo lang siya i-configure. Paulit-ulit niya gagawin. Minimizing drift. Scalability. Support. Managing large VMs fleet. Okay. Enables then okay, basahin nyo na lang yan. So, ayun lang naman ibig sabihin yan. Medyo mahaba lang yung ano dyan. Nilagay ko para marami kayong pwedeng matutunan pag di nyo pa nagigets. So, basta yung automation lang is, VM automation lang is, ginagawa mo yung mga repetitive tasks na isang beses mo lang siya i-configure. Okay, next. So, matatapos na yata tayo. Live boot media. So, yung live boot media is a bootable device like USB or DVD or SSD. Pwede rin naman, basta external, that allows a computer to start an operating system without using installed OS or hard drive. Okay, example of live boot media, Linux Live USB, Ubuntu, Kali Linux, Windows Recovery USB, Hi-Rens Boot CD, Antivirus Rescue Disk. Okay, so etong mga to is example to ng live boot media. So ano daw ba si live boot media? Si live boot media ay ginagamit natin halimbawa nag-corrupt yung OS mo, no? Nag-corrupt yung OS mo, hindi mo mabuksan yung computer mo. Imbis na ang gagawin mo is parang i-format mo siya or lalagay mo siya ng panibagong OS. So hindi mo na kailangan mo nang gawin 'yon. Ang kailangan mong gawin is gumamit ka ng live boot media para ma-secure yung mga files mo. Okay? So pwede ka gumamit ng Kali Linux. Halimbawa, gumamit tayo ng Kali Linux. Nasira halimbawa yung system ko. So di ko kasi mapakita dahil di naman gagana yung recorder ko pag ginamit natin niya, ay ginawa natin to. So ang papaliwanag ko na lang. Ang mangyayari diyan, nasira yung system mo, ayaw mag-open ng OS mo. So yung files na sa hard drive halimbawa mo ay importante. File sa SSD mo is importante. Ang kailangan mong gawin, i-boot mo yung system mo gamit yung live boot media. So para lang tong nagre-reinstall kayo ng or nag-i-install kayo ng OS, no. Gagawin yung magpapasok kayo ng bootable flash drive sa inyong computer, tapos ibuboot mo siya sa USB na 'yon. So sa BIOS mo 'yun aayusin kung halimbawa makikita mo doon yung USB boot, no. So pagka binot mo 'yon, yung OS is nandun sa USB. Hindi niya gagamitin yung OS sa loob ng computer mo. Halimbawa sa SSD nakasave yung OS mo na sira. So hindi siya doon magbo-boot. So dahil pinasukan natin siya ng panibagong drive or yung flash drive, tapos bootable 'yon. So yung computer mo doon kukuha ng system sa USB drive or flash drive. So tapos ma-open mo yung mga files, yung ma-secure mo yung mga files. So makikita mo doon yung mga pwede mong i-save, tsaka mga pwede mong hayaan na lang. So ito yung paggamit ng live boot media. So example ganyan, no? How does it work? Insert USB. Okay nga yan. Ina-set BIOS. Ibuboot mo from USB DVD.
Computer loads OS from media. You can use OS tools without touching them. Okay, why? Okay, system recovery, bakit daw siya important? Virus removal, data backup, testing operating system, troubleshooting broken system. So, naintindihan mo siguro yung live boot media, di ba? So, lahat naman siguro tayo, marunong na tayo mag-format eh. Magpapasok lang naman tayo ng flash drive doon. Kasi kung halimbawa, napag-format na kayo or install na kayo ng OS, parang ganito lang din yun. Di ba? Ang mangyayari lang, magbo-boot siya gamit yung flash drive mo. Okay? Advantages, no installation needed, runs without installing anything on the computer, great for recovery, can fix system that won't boot, safe and for infected systems, bypasses the infected OS, portable, can be used on many computers, useful for IT support, perfect for technicians and students. Disadvantages, dahil nga flash drive lang siya, slower performance, runs slower installed OS, limited storage dahil nga flash drive lang siya, maliit lang siya. Changes may be lost after reboot. Hardware compatibility issues, may mga time na hindi gumagana sa ibang computers yan. Yung mismong flash drive nyo kasi minsan hindi siya supported, minsan naman is binablock siya, no? Needs BIOS UEFI access. Some systems block external booting. Ito nga yung sinabi ko. Can be misused. Tapos, if unsecured, others can access data. Okay? So, ayan yung disadvantages ng live boot media. Okay, next is yung redundancy. Pag narinig natin yung redundancy, 'di ba? Parang paulit-ulit pag redundant, paulit-ulit. Okay. So, yung redundancy is the use of duplicate or paulit or kaya natin tinawag na redundancy or backup system components. Ensure the system continues to function even when one component fails. Okay, so ginagamit natin yung redundancy para daw i-duplicate yung mga system mo na halimbawa mag-fail yung isa, meron pa ring magfa-function na isa. Okay, ginagamit natin to for availability ng system natin and reliability. Okay, storage redundancy. Okay, dun muna tayo sa storage. So, storage redundancy is the process of duplicating data across multiple storage device. Kung paano natin dinidistribute or dinuduplicate yung mga data na ini-store natin. Halimbawa, sa system natin, nag-input ng mga information, isi-save natin sa database. So, halimbawa, meron kang dalawang database. Kung paano niya i-duplicate yung mga data na yon, ay yung tawag yung is storage redundancy. Okay, meron tayong tinatawag na RAID levels or yung RAID levels or yung ang meaning niyan is redundant array of independent drives or redundant array of inexpensive disk, which is yung older daw yon. So, ito na yung parang bago ngayon. So, same lang din naman yan. Parang pares din naman. RAID na lang for short. RAID is a technology that used to increase performance and reliability of data storage. Okay, so ang RAID system consists of 2 or more drives working in parallel. Okay, so ito lang naman is paano natin dinidistribute or tsaka paano yung process natin. So, na kung paano natin i-store yung mga data natin. So, tingnan natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5 na RAID level. So, meron tayong RAID 0, 1, 5, 6, tsaka ito is kadalasan to tinatawag na 10, pero 1 and 0 yan. Kasi combination siya ng 0 tsaka ng 1. Okay? Okay, so simulan natin sa RAID 0, RAID level 0 or yung tinatawag nating stripping. So, si stripping, data are split into blocks that are get written across all the drives in array. So, ang ginagawa lang naman ito, yung si RAID 0, dinidistribute niya yung mga data sa halimbawa, meron tayong drive 2. Dinidistribute niya yan parang equally. So, lalagay niya dito data 1, data 2, data 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung mapapansin nyo, wala silang similar data. Tama? Ang tawag doon is stripping or striping, di ko sure. Striping yata. So, ang ginagawa natin dito,
ang pag-display, ang distribute natin is parang equally, walang mirroring, walang redundancy, tama? Kasi ayan walang same na data. So display, okay, at the same time this offers superior input-output performance. This performance can be enhanced further by multiple. Okay, so yun lang naman yung RAID level 0. Advantages niya is offer great performance daw. There is no overhead. Okay, all storage capacity is used kasi nga hindi natin siya kinakopy or dinuduplicate. There is no overhead. The technology is easy to implement. Ang disadvantage nga lang nito is not fault tolerance. Pagka nag-fail yung drive mo, halimbawa nag-fail yung drive 1 mo, wala na yung data mo ng 1, 3, 5, and 7. So, hindi siya fault tolerant. Okay? So, next natin is yung RAID level 1 o tinatawag nating mirroring. Okay. Ang ginagawa naman nito, yung lahat ng nasa drive 1 is nasa drive 2 din. So, same sila ng data. So, pag sinabi natin RAID level 1, ang ginagawa niya is pag in-store niya data dito sa drive 1, ikakopy niya yon sa drive 2. Pag nag-store siya ng data sa drive 2, ikakopy niya yun papuntang drive 1. So, kaya yan ganyan. So, parehas sila mirroring. Okay? Kaya siya tinawag na mirror. So, fault tolerant yung ganyan. So, advantages niyan, maganda yung write speed niya. In case of drive fails, data do not have to be rebuild. They just have to copy and replace the drive. Okay. Pag may nasira yung drive 2, tanggalin mo yung drive 2, pasalpak mo yung bagong drive, copy mo yung drive 1. So, ganun lang din ulit. Okay, disadvantages niya, RAID 1 is the only, half of the storage lang yung pwede mo magamit. Kasi nga, di ba, 500 GB, 500 GB. So, dahil same sila, 500 GB lang yung pwede mong magamit. Kasi lahat na naka-store dito, naka-duplicate siya dito. Okay. So, RAID 1 usually does not support hot swapping. So, a failed drive must be replaced after shutting down the computer. So, pag tinabi natin hot swapping, hindi mo siya pwedeng tanggalin tsaka saksakan ng bago habang nakabukas pa yung system mo. So, kailangan mo muna i-shutdown tsaka mo palitan yung sirang drive. So, yun yung disadvantage niya. So, next natin is not ideal for server. So, they often use hardware RAID which supports not hot swapping. So, pwede naman tayo humanap ng mga hot swapping na hardware, di ba? So, ayun yung ano natin. Tawag dito. Dapat gagamitin natin pag gagamit tayo ng RAID level 1. Next is yung RAID level 5. Okay, striping with a parity. So, pag sinabi nating parity, yung parity is parang ano yan, data na, paano ko ba to explain? Parang data siya, parang data rin siya, na pag halimbawa nag-fail tong ibang block na to, ay ibang drive, kukunin niya yung parity na para doon, tapos ma-compute nila kung ano ba yung mga kulang dyan. So, halimbawa meron tayong 5 plus 2 is equal 7, di ba? Ganon, example. Halimbawa, nawala yung 5. Ang natira lang is plus 2 equals 7. So, may nawawalang isa. So, halimbawa, nawala yung 5 sa drive 1. So, ang gagawin ng parity is parang kukunin niya yung mga missing information, i-compute niya yon kung paano ba nakuha yung, or paano ba ano ba yung mga nawawala. Tapos, malalaman niya base sa mga ibang details. Parang ganun lang. So, parang ano yan, parang cache data din niya na nakasave. Tapos, kukunin niya pagka nawala. So, ganun lang naman yan. RAID 5 is common and secure RAID level that needs at least 3 drives. Data is spread across the drives along with parity information that is also distributed. If one drive fails, the system can rebuild the missing data using the parity, so no data is lost. So, halimbawa niyan, 3 drive lang muna tayo, nawala yung drive 3,
So, dahil may parity tayo dito ng B3, so, makukuha natin yung drive 3. So, yung parity, umiikot-ikot yan, no? So, hindi yan naka-stay lang. So, para mas ano yan. So, hindi siya basta-basta mawawala. So, ang problema dito, pag nasira yung drive 3, i-restore muna yan ni drive 1 and drive 2. So, para malaman ko ano yung laman ni drive 3. So, ang problema, pag may nasira ulit dito is, hindi na, parang isa lang yung kaya niyang i-accommodate at a time, di ba? So, bawal siya maging sira na dalawa. Hindi niya kakayanin pag dalawa. Okay. Advantages nito, read data transactions very fast while write data transactions somewhat slower kasi nga mas mabagal due to parity that has to be calculated. Okay, i-calculate muna kaya mas matagal yung write data niya. If drive fails, you still have access to all data even while the failed drive is being replaced and the storage controller rebuilds the data on a new drive. Okay, so disadvantage of RAID, drive drive failures have an effect throughout although the wait lang. Okay, so wait. Tingnan ko lang kasi may dumating na ano eh. Okay, so disadvantages niya is yun nga sinabi ko, isa lang yung pwede niyang ma-accommodate na failure. If one disk and array using 4 terabyte disk fail and replace, restoring data, the rebuild time may take the day or longer depending on, okay, so pag mas malaki yung ano mo, yung storage mo, mas matagal yung pag-rebuild ng time kasi i-compute niya pa yun eh, yung mga nawawala. So medyo malaki, medyo matagal din. So yung RAID 6 naman, same lang siya ng RAID 5 pero dalawa na yung parity niya. So ibig sabihin, dalawa na yung kaya niyang i-accommodate na failure. So pag may nag-fail na isa, tapos may nag-fail pa ulit na isa, okay pa rin sa kanya. Ayun yung tinatawag na double parity. Okay? Next. So, bilisan ko lang kasi may ano na dito. Mag-iingay na yung mga bisita mamaya. May parating na eh. RAID 1.0 is combination ng mirroring and striping. So, ayan. Kung mapapansin nyo, striping is hindi dapat sila magkaparehas, di ba? Pero yung mirroring is parang nagkaroon siya ng dito. Mini-mirror niya yung drive 1 and 2. Tapos mini-mirror niya rin yung drive 3 and 4. Tapos dito yung striping sa baba. So, ang mangyayari niyan, yung data natin is mas distributed din. Kaso lang, yung storage natin is parang 50% lang din yung nagagamit. Kasi, yung sa apat na drives, so yung drive 1 and drive 2 is parehas ng laman. Yung drive 3 and drive 4 is parehas ng laman. So, yun lang din naman yan. Kaya siya combination ng level 1 and level 0. So, advantages nito, if something goes wrong, so same lang siya ng sa may tag dito, striping. Pag may nasirang isa, yung kabilang side is nandun pa ibang data mo. So, disadvantage niya, half storage lang din yung pwede nating magamit. Okay. So, hindi ibig sabihin na gumagamit tayo ng RAID is di na tayo mag-backup. So, hindi siya substitute, no? Importante pa rin daw yung backup para sure na yung data natin is secured. Okay, next is yung load balancing. Okay.
Yung load balancing naman is paano natin dinidistribute yung mga computational workload sa ating mga computers. Halimbawa, meron tayong 4 na server dito. Paano natin i-distribute yung mga tasks sa kanila? Hindi naman pwedeng lahat ng tasks na kay server 1 lang. Hindi naman lahat ng tasks na kay server 3. Ang tawag doon is load balancing. Okay? So, ang load balancing is a handheld tool or application called load balancer. So, meron tayong load balancer na tinatawag. So, siya yung nagdi-distribute ng mga workloads. Okay? So, load balancing algorithm. So, meron tayong iba't ibang klaseng algorithm. So, ito lang yung set of rules na kung paano niya i-distribute yung mga workloads. So, halimbawa niyan is yung static load balancing. Static load balancing is followed and fixed rules and are independent on current server state. So, ibig sabihin niyan, kung ano yung dineclare mong rules, ayun yung susundin niya. Halimbawa niyan is eto. Meron tayong round robin rules tsaka IP hash rule. So, ibig sabihin ng round robin, excuse. Yung task 1, pupunta kay server 1, task 2 pupunta kay server 2, task 3 pupunta kay server 3. Okay, tapos pagka task 4, pupunta ulit siya kay server 1. Parang paulit-ulit lang para ma-distribute ng balance yung mga workloads. So, ganun yung kay round robin. Si IP hash naman, depende sa IP kung saan siya pupunta. Halimbawa, 192.168.100.1 hanggang 100 pupunta kay server 1. Yung mga 101 naman hanggang mga may certain range pupunta kay server 2. Tapos ganun din yung kay server 3. So, ganun nangyayari kay IP hash. So, yun lang naman yung pag-distribute ng loads, no? Meron din tayong tinatawag na dynamic load balancing. So, pag sinabi nating dynamic, pabago-bago. Yung static kaya kanina, hindi siya nagbabago, di ba? Kung ano yung sinabi mong rule, yun na yung mangyayari. So, si dynamic, magbabago siya. So, mag-determine siya sa current state of the server. So, meron tayong, halimbawa, least response time na algorithm or least connection na algorithm. So, dito, magbe-base yung load balancer mo kung kanino niya ibibigay yung workload kung sino yung pinaka mabilis mag-respond. So, halimbawa, etong si server 2, 1 ms lang. Si server 1 is 5 ms, tapos si server 3 is 10 ms yung response time. So, yung mga request ngayon, papapuntahin niya kay server 2. No? Tapos, pagka marami na yan ginagawa, so yung response time niyan, babagal na. Possible yung mga susunod na request is mapunta kay server 1. So, depende sa response time nung mga server natin. Kay dito naman sa list connections, kung sino yung mga list na gumagamit sa kanya. Halimbawa, may sa server 1 is yung users natin is 10. Server 2 is 50. Server 3 is 100. So, si server 3, i-disregard niya muna yan kasi sobrang dami. Antayin niya maubos yung connection bago niya pasakan ng mga workloads. So, si server 1 yung pinaka-minimum na connection. So, dyan niya muna ibibigay yung mga workloads. Tapos, halimbawa, nabawasan na tong server 2, naging 25. Tapos, eto, nadagdagan niya natin to, naging 25. So, i-distribute niya na yan sa dalawang mas mababa. So, yun lang naman yan. Next is yung clustering. So, yung clustering is pagkoconnect lang to ng mga multiple computers to operate as a one system. So, para may ma-handle silang mga task, nagko-connect sila ng mga multiple computers. So, ini-improve nito yung availability, performance, and resilience. So, example nito yung sa may mga mining, di ba? Mga Bitcoin mining. Gumagamit sila ng maraming GPUs para makapag-compute or magawa yung pagmamine ng Bitcoins and mga other cryptos. So, yung tawag doon is clustering. Nagko-connect tayo ng mga multiple computers to operate as one. Okay, so types of clustering: high availability clustering ensures continuous system operation by automatically switching to a backup node if a failure occurs. Okay, so ang nangyayari daw dito, nagpapalit siya to a backup node pagka may nangyaring
hindi maayos. So, si load balancing clustering naman, so ito na nga yung sinabi ko kanina, distribute workloads evenly across multiple nodes to improve performance and prevent overload. So, summary natin. So, yun lang naman yung mga napag-aralan natin ulit. Kung paano i-strengthen yung system. So, next meeting, pwede tayo mag-sit work and quiz. Tapos, i-continue ko tong discussion na to sa susunod. So, panoorin nyo mabuti to. Medyo mas mahaba yung sa mga susunod eh. Okay, so thank you.